Sa video ito ituturo ko sa inyo kung paano mag-generate ng PRN or Payment Reference Number para sa inyong SSS Salary Loan. Kaya tara, samahan nyo ko at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin kagaya sa akin Google Chrome at pagkatapos i-type lang natin ang sss.gov.ph. At pagkatapos hanapin at i-click lang natin tong create a my.sss account or login. And then hanapin at i-click lang natin tong member login. So dito, make sure na meron na kayong SSS online account guys. So kung meron na kayo, ilagay nyo na po yung user ID at password dito at pagkatapos i-click nyo ang sign in. At mapupunta po kayo dito, so i-click nyo na lang po itong one-time PIN through SMS. Make sure po active at nakaka-receive ng text yung cellphone number na naka-register sa inyong SSS online account para maka-receive kayo ng one-time PIN. So ganito po yung text na marireceive ninyo. So yung OTP dito, ilagay nyo na lang po dito. At pagkatapos i-click nyo na ang login. And then mapupunta kayo sa inyong SSS online account. So dito may makikita kayong data privacy notice. So scroll down nyo na lang po yan hanggang sa makita nyo tong I agree. At i-click nyo na lang po ito. At kung nandito na kayo sa homepage ng inyong SSS online account, so scroll down nyo na lang po yan. At dito sa baba may makikita po kayong pay loans. At under sa pay loans guys, may makikita kayong generating a PRN. So i-click nyo na lang po itong may square. And then may makikita po kayong ganito. So yung dito sa taas guys, ito yung active loan ninyo na wala pang PRN. Tapos kung naka-generate na kayo ng PRN dati, makikita nyo na po dito yan. So kagaya niyan, active loans with PRN. So dito po makikita. Pero sa akin yung nakalagay, not found pa. So para maka-generate tayo ng PRN, dito tayo sa active loans with PRN. So i-click lang natin tong generate PRN, itong may square. At pagkatapos mapupunta na kayo dito sa statement of account ninyo. So kung nakikita ninyo, may amount due ako na 8,439.66. At dito sa baba kung nakikita ninyo, enter amount to be paid, may nakalagay na 8,439.66. Ito yung amount due ko. So kung gusto ninyo yung amount due, yung gusto ninyong bayaran, pwede na po kayong mag-proceed diretso. Pero kung gusto ninyong baguhin yung amount na babayaran ninyo, hindi kayo susunod sa amount due, kagaya sa akin 8,400. So kung hindi kayo susunod dyan, pwede po kayong tataas, pwede rin pong bababa. So take note, pwede po kayong tataas or bababa sa total amount due ninyo. Pero dapat hindi kayo lalagpas sa total amount obligation ninyo. So kagaya sa akin, yung total amount obligation ko is 26,800. So dapat hindi ako lalagpas dyan at dapat hindi rin ako bababa sa 0 or equal to 0. So pwedeng peso, 2, 3, ganyan. Basta hindi lang po bababa sa 0 at hindi kayo lalagpas sa total amount of obligation ninyo. So kagaya sa akin, yung total amount to be pay, inedit ko na po. Ginawa ko na lang 1,000. Instead na 8,000 yung babayaran ko, 1,000 lang muna yung ibabayad ko. So pwede rin ako maglagay dyan 1,500, 2,000, pwede rin 10,000, pwede rin kung gugustuhin ko. Basta hindi lang talaga ako lalagpas dito sa total amount of obligation na 26,000. So sa mga nagtatanong kung paano daw i-edit, i-click nyo na lang po itong may square guys, i-click nyo dyan, tapos lalabas na po yung keyboard ninyo at pwede na kayong maglagay ng amount na gusto ninyong ibayad. At pagkatapos kung nalagay nyo na ang gusto ninyong ibayad, pwede na kayong mag-proceed. I-click nyo na lang po itong submit request. At pagkatapos may makikita na kayong ganito, PRN successfully generated. So naka-generate na kayo ng PRN. So i-click nyo na lang po itong view loan list, itong may square guys. At pagkatapos may makikita na kayong ganito. So dito sa active loans with PRN, so may nakalagay na po dito. So makikita nyo po dito yung loan type, loan date, loan account number, total amount of obligation, amount due, amount to be paid.
At nandito rin sa pinakaunahan yung payment reference number. So ito po yung payment reference number ninyo. So ito po yung i-copy ninyo, tapos ito yung ilalagay ninyo once magbabayad na kayo. At dito sa amount to be paid guys, kung nakikita ninyo, pwede nyong i-edit yan. So ang nakalagay dyan, 1,000 pesos. Yun yung babayaran ko. So kung gusto ninyong i-edit, kung gusto nyong gawing 1,500, 2,000 or 500 na lang, pwede nyong ilagay dyan, i-edit nyo, ilagay nyo 500, pagkatapos i-click nyo tong Save Changes. Pero kung okay naman kayo dyan, pwede nyo na pong i-copy itong PRN or Payment Reference Number. Ito po. So ulitin ko, ito na po yung gagamitin ninyo once bayaran ninyo yung total amount to be paid na nilagay ninyo. At dito sa pinakagilid guys, may makikita kayong action. So may dalawa dyan, PRN at yung SOA. So pwede nyo i-click yung SOA. So makikita nyo po dito yung statement of accounting nyo. So nandito na po lahat. Yung past due, current due, at yung total amount due at yung total amount of obligation. So pwede nyo pong ipaprint tong statement of account ninyo. I-click nyo na lang po itong print. At balik naman tayo dito sa action. Kung nakikita ninyo may PRN din dyan. So pwede nyo i-click din yung PRN. At pagkatapos may makikita din po kayong barcode ng inyong payment reference number. So ito po yung payment reference number ninyo. At nandito rin yung loan type, due date at yung total amount due na gusto ninyong bayaran. So pwede nyo pong ipaprint ito guys, at ito yung ibibigay ninyo sa SSS branch kapag nagbayad kayo doon. Kasi scan na lang nila tong barcode, or kung hindi ba itatype nila itong PRN na na-generate ninyo. At syempre kung magkano yung amount na nilagay ninyo, dapat yun din yung babayaran ninyo doon. So ulitin ko guys, pwede kayong magbayad doon mismo sa SSS branch na pinakamalapit sa inyong lugar. Or pwede din kayong magbayad through GCash, Paymaya, or kahit anong mga e-wallets na gusto ninyo. Basta accredited ni SSS. At sa susunod, gagawa ako ng video kung paano magbayad ng SSS loan gamit ang inyong GCash account. Kaya panoorin nyo po yung next video ko. And by the way guys, sa mga gustong mag-loan dyan, may mga videos na po akong ginawa kung paano mag-loan sa SSS, sa Pag-ibig, or kung wala pa kayong mga account sa SSS online or Pag-ibig online, may mga videos na rin po akong ginawa kung paano mag-create ng user ID at password sa inyong SSS or Pag-ibig account online. So panoorin nyo na lang po, i-search nyo na lang po sa mga videos ko. At sana po makatulong ito sa inyo ng malaki at makagenerate din kayo ng PRN para mabayaran na ninyo ang inyong SSS salary loan.